kadugunan, sakit lang ng ulo, pati katawan. Subalit ang Diyos ay tapat, nagmamahal sa lahat. Walang di kaya siyang lutasin, gaano man kabigat. Tanging papuri at mga awit kay Jesus ibigay. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Pagpapala kay Jesucristo'y magtiwala. At kung ang katawa'y nanghihina, tibayan mo ang pananampalataya. Tunay na ang Diyos ay tapat, nagmamahal sa lahat. Walang di kaya siyang lutasin, gaano man kabigat. Tanging papuri at mga awit kay Jesus ibigay. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Minsan pa, tunay na ang Diyos ay tapat, nagmamahal sa lahat. Walang di kaya siyang lutasin, gaano man kabigat. Tanging papuri at mga awit kay Jesus ibigay. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. O kayo naman, tunay na ang Diyos ay tapat, nagmamahal sa lahat. Tungtungan mo ang pananampalataya mo ngayong araw na to, na ang Diyos ang kikilos, ang Diyos ang tutugon, ang Diyos ang bahala sa problema mo. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Tunay na ang Diyos ay tapat, nagmamahal sa lahat. Walang di kaya siyang lutasin, gaano man kabigat. Tanging papuri at mga awit kay Jesus ibigay. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Minsan pa, tunay na ang Diyos ay tapat, nagmamahal sa lahat. Walang di kaya siyang lutasin, gaano man kabigat. Tanging papuri at mga awit kay Jesus ibigay. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Purihin ka, purihin ka. Anything or anyone I lay behind, all my sins, every fault, I clear my mind. I wanna be where you are for the rest of time.
Napakaraming gods, pero isa lang ang Diyos. Sabi ko sa kanya, yung gumawa ng langit at ng lupa, yun ang talagang Diyos. Amen? Sabi ko na nga ba, sabi ko na ang kailangan ko. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw ang pag-asa ng At pag hinanap natin siya ulit habang ang ating Panginoon ay nandun sa lair na yun, ay alam niyo mga kapatid, dumating man ang eagle, lalabas yung lion, mga kapatid, the lion in the tribe of Judah, para tayo po iligtas. Lalabas po ang leon. Hindi upang luray-lurayin o lapain tayo, lalabas ang leon upang ipagtanggol po tayo sa agila na kaaway niya. Ganun po yung pag tayo po nanumbalik sa Panginoon. Kung sinasabi man the Lord, Jesus Christ is coming soon, sa ibang wika mo sinasabi, may makaintindi nun para maunawaan ng mga tao, lalo ng mga non-believers, para lumakas sila. For the benefits of others, ang dapat po. Ngayon, pag personal devotion naman natin, of course, sa pansarili na natin yun. Pero pagka panglabas po, sa labas, nag-speak in tongue tayo, dapat ando ng pag-ibig natin na concern tayo sa mga nakikinig na dapat marinig nila ito at maintindi lang, may mag-interpret para pakinabangan po nila. Ang pinakasusi lang po is whether we respond na katulad ni Naaman, eventually humbling ourselves to obey, or katulad po ni Gehazi, clinging to pride, greed, or self-deception. In other words, God still seeks us in surprising ways. Purihin po ng ating Panginoon, magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na naka-tune in po ngayon at makikisang maghandog sa ating Diyos na buhay para po sa pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Diyos. Isang napakagandang tanawin na makita ko po kayong lahat. Bati mo muna yung katabi mo. Sabi mo, magandang umaga sa iyo, kapatid. Alam po ba ninyo, sa tuwing babatiin nyo yung katabi ninyo, natutuwa yan sapagkat bakit? Kanina pa siya, pero hindi mo binabati, di ba? Kasi ang isip mo doon sa problema. Ngayon po, tayo po ay nasa larangan ng pagpupuri, kaya kinakailangan po kahit anong pagsubok natin ng katabihan. Amen? Magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia, Psalms 118, verses 17 to 21. I shall not die, but live and declare the works of the Lord. The Lord has chastened me severely, but He has not given me over to death. Open to me the gates of righteousness. I will go through them, and I will praise the Lord. 20, this is the gate of the Lord, through which the righteous shall enter. Purihin po ang ating Panginoon, I will praise you for you have answered me and have become my salvation. Purihin po ang ating Diyos. Alam po ninyo na kahit na mga Kristiyano tayo o sumasamba tayo sa tunay na Diyos, hindi po maaari na hindi tayo dumaan ng mga pagsubok. Katulad na nabasa natin, ang sabi po ni David, na siya'y severely
na sinastise ng ating Panginoon. Pag sinabing severely, ibig sabihin, sobra-sobra yung hirap na dinaranas niya. Pero sa kanyang paghihirap, hindi po siya nagtampo sa ating Panginoon. Bagkus gusto niya mabuksan yung pintuan ng pagpupuri. Gusto pa rin niya magpuri sa ating Diyos. Amen? Kahit na mula ulo hanggang talampakan, damang-daman niya yung pagpalo sa kanya ng ating Panginoon sa kanya mga kasalanan. Pero para sa isang tunay na anak ng Diyos, magsusumikap ka talagang magpuri pa rin sa Panginoon. Bakit? Walang kwenta yung dinadanas natin yan sa dinanas ng Panginoon doon sa cross of Calvary. Kaya huwag natin kalilimutan. Ang kaligtasan ay galing sa ating Diyos. Amen? Iyuko natin ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sapagkat ibinigay mo sa amin, Lord, ang isang patotoo na kung saan si David ay dumanas ng katakatakot ng pagsubok, katakatakot na chastisement mula sa iyo. Pero hindi sumama ang loob niya, hindi siya nagtampo, bagkos gustong-gusto niya talaga na ma-open ang gates, Panginoon, at siya ay magpupuri sa inyo. Sapagkat alam niya na ito ay dinadaanan ng mga matutuwid. Kaya para sa amin lahat na dumaranas sa iba't ibang klaseng pagsubok, anuman po ito, tulungan mo po kami na makalimutan ito. Tulungan mo po kami na mapagtagumpayan namin ito. At ngayon hinihiling namin ang basbas mo, basbasan mo po kami lahat. Tulungan mo po kami, Lord, sa plano namin na purihin ka pa din namin sa kabila ng mga dinadanas namin sa buhay. Alam namin na ito ay isang matuwid sa inyong harapan. Pababain mo yung banal na Espiritu Santo sa inyong mga anak at buong paligid na ito ay puspusin mo ng Holy Spirit. Higit sa lahat, pagpalain mo, Lord, ang lahat ng iyong mga anak na mag-aalay ng awit, mag-aalay, Panginoon, pagtugtog, at ang aming beloved Bishop, ibigay mo double portion ng anointing mo sa kanya, Lord, upang ang lahat ng mga salitang lalabas sa kanyang mga labi ay manggaling sa iyong dakilang kalooban. Puspusin mo, Lord, ng Holy Spirit magmula sa umpisa hanggang sa wakas ang gawain ito at kayo po ay malugod po namin. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen! Keep praising the Lord, church of God. Keep praising the Lord with our praises. Worship you, Jesus. Every song I sing proclaims your glory. Every breath I take
You are great, Lord Jesus. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. Our God, the only one. God, the only one. Yes, Lord. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Let's sing, church. The name above all names. Name above all names. Let's sing louder. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. You are so great, Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Hallelujah. You are great, Lord Jesus. Okay, purihin ang Diyos mga kapatid. At, well, actually, salitang All Saints Day. Pag sinabing saints, hindi naman po yung mga namatay lang, kundi tayo po ay mga saints sa harapan ng ating Lord. Although inaalala nila yung mga saints na namatay,
Pero kung tutusin pag sinabing saints, lahat po ng Christians ay mga saints po tayong lahat. Kaya sa parte ngayon, sa ngayon, every day is All Saints Day. Every day. Hindi lang po every November 1st, kundi araw-araw po ay araw ng mga Kristiyano. Okay, isang hindi pagtatagal in the book of Psalms 56 verses 8 to 9. Now, you number my wanderings, put my tears into your bottle. Are they not in your book? When I cry out to you, then my enemies will turn back. This I know because God is for me. And our subject today is entitled, Tears in the Bottle. Yuko po tayo manalangin. Dakilang Ama, salamat ulit. I-bless mo, Panginoon, ang aming katalakayan sa umaga ito at padaluin mo po ang special anointing mo mula sa akin patungo sa lahat na makikinig sa araw na ito, Ama. Salamat na marami sa tagumpay, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. You may all be seated, please. Okay, now, brothers and sisters, most people say that weeping or crying is a sign of having a weak personality or a sign of defeat or a sign of being a loser and hopelessness. That's why, according to some people, men should not weep because men must be strong in any negative situation. Dapat daw hindi umiiyak ang lalaki po. But biblically, there are several reasons why women and men weep. Now, in the book of Genesis 23:2 says, so Sarah died in Kirjat Arba, that is Hebron, in the land of Canaan, and Abraham came to mourn for Sarah and to weep for her. Mismong si Abraham ay umiyak po nung mamatay si Sarah. And he was a man of faith. It's tears of sorrow. Kanya po siya umiyak. Now, Genesis 29:11 is about Jacob. Then Jacob kissed Rachel and lifted up his voice and wept. Imagine, Jacob, umiyak din po siya. And that is the tears of joy because he met Rachel. Now, second is 1 Samuel 1:6-7. And her rival also provoked her severely to make her miserable because the Lord had closed her womb. Ito po si Hannah na siya po ay barren po siya, kanya siya po iniinsulto ng iba. At dito po ay siya umiyak din po and did not eat. At ito po, kung tawagin po ay tears of self-pity. She wept, umiyak po siya. Now, sa parting ito ay, sabihin natin minsan, nagkakaroon din po tayo nito na tayo po ay umiiyak dahil doon sa habag natin sa ating sarili po. Now, and even the Lord Jesus Christ, in the book of John chapter 11 verse 35, the Bible says, Jesus wept. Umiyak po siya dahil po sa pagkamatay ni Lazarus or maybe for several reasons, for some reasons. Now, for your information, a child of God to weep is not always a sign of defeat. It is not always a sign of discouragement, neither hopelessness. But for Christians, take note, most of the time to weep is very significant. Napaka-importante po ng luha ng isang mananampalataya. Why? Ba't ko po sinabi? The reasons, I'm going to give you 4 reasons. First, in Psalms 56:8, you number my wanderings, put my tears into your bottle. Are they not in your book? Okay, enumerate po natin. Una, ang sabi ni David, you number my wanderings. Now, the term wanderings, pag sinabing wandering, it suggests a period of distress or exile, possibly referring to David time fleeing from Saul. Ito po nangyari sa kanya nung tumakas siya, nung hinahabol siya ni Saul. But some say it was when David was captured by the Philistine. Nung siya po bihagi ng Philistine or siya po ay isang prisoner of war na sinulat po niya itong Psalms 56 verse 8. In fact,
in biblical history, David experienced many physical, emotional journeys. Marami siya naranasan ganun po, na talagang nasaktan po siya emotionally and often in wilderness, which symbolize trials and testing pag sinabing wilderness. Now, this verse also reassures, ito'y tinitiyak po, mga believers po, na God is attentive to His children's struggles and movements in life. Masyadong concerned po, masyadong attentive ang Lord po sa mga struggles natin sa buhay. In Psalms 139 verse 3, David said, you see, si David ulit nagsalita, you see when I travel first, when I rest second at home, you know everything I do. Kahit ako'y nagta-travel, kahit ako ay nasa bahay nagpapahinga, you know everything I do. Alam mo ang aking ginagawa. Now sa CPD version, you have understood my thoughts. Naiintindihan mo ang isipan ko. From afar, my path, yung daanan ko, yung aking landas, and my faith, yung aking kinabukasan, you have investigated. In other words, ang kanyang kaisipan ay iniimbestigahan daw ng ating Lord kung tama o hindi. Pati ang kanyang landas, tinitignan, iniimbestigahan kung tama o hindi. At maging yung kanyang future, kung maganda o hindi, ay andun yung salitang investigating o investigated o iniimbestigahan ng ating Lord. Ganon ka-concern ang Diyos po sa atin. Now in Job 31:4, is what Job says. Does He not see my ways? Hindi ba niya nakikita yung aking pamamaraan and count all my steps? Binibilang niya habang yung bawat hakbang ko, binibilang ng Lord. So in other words, brothers and sisters, dito po, despite of the fact that Job was severely suffering, na talagang sabing grabe ang suffering niya, pero naisip pa rin niya na ang bawat hakbang niya ay tinitignan ng ating Lord. So this verse shows that God is so much concerned about our struggles, about our troubles, and about our difficulties in life. Yung mga dinadala natin, yung kabigatan natin, pinagdadaanan natin ay concern ang ating Lord. Akala mo lang hindi, because most of the times hindi mo siya madama. Pag nando ka sa gano'n, nag-struggle ka, parang ikaw mag-isa lang. Parang wala kang kasama, pero hindi mo alam. Nakatingin sa iyo ang Lord at concern sa iyo ang Diyos at nandoon ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Ganoon ang Diyos po natin sa atin. Pangalawa, ano sinabi niya? Una, sa wanderings natin, sa mga struggles. Pangalawa, put my tears in your bottle. Yung luha nilalagay sa botelya. Now, in ancient Near Eastern culture, it was customary to collect tears in a small bottle as a sign of mourning and a sign of remembrance. Ibig sabihin po, sa kanila sa Old Testament, yung luha nila nilalagay talaga sa bote po. Literally, nilalagay talaga po. At pagkatapos yung po nagsisilbi na yun ang sign ng kanilang pagdadalamhati at yun ang sign ng remembrance nila doon sa kanilang pagdadalamhati na yon. Ganun pong ginagawa nila, literally po. Although God may actually have a bottle where our tears are kept, pwede rin po gawin literal ng Lord. May mga botelya siya o may bottle siya, nandun lahat sa isang malaking bato. Ano man yun, pwedeng gawin ng Lord. And suddenly, He could do it because He is God. Diyos ang Lord, kaya pwede niyang gawin ng literal itong bagay na ito. But this verse is more likely a metaphor for something such, pag sinabi metaphor, katulad, such as God valuing the emotion of His children. Yung ating pong mga emotions po ay binavalue, minamahalaga ng ating Lord. Hindi value, wala sa Kanya yung nararamdaman mo. Negative and positive concern ng ating Lord. Especially pag negative emotions. Yung nasasaktan ka, yung natatakot ka, nag-aalala ka, nandoon siya at concern ng ating Lord doon sa bawat emotions po natin. As a matter of fact,
pag sinabing tears in the battle is a metaphor of His compassion and care for us. Kanya sinabi ni David John, maybe one of the reasons ay, yung pong luha nilalagay sa battle, yun ang sagisag ng nahahabag ang Diyos sa atin. At sabihin natin, doon pinakikita na nagkikare ang Lord sa atin. Alam ni David John, na pag sinabi nilagay, yung luha nilalagay sa bote, ang isang ibig sabihin nun ay, nandun ang habag ng Diyos sa atin pag umiiyak po tayo. Pag lumuluha tayo dahil sa ating kapighatian, sa mga struggles natin, nandun ang concern ng Lord. Nandun ang habag ng Lord. And that's how important our tears before God is. Ganong kaimportante ang luha natin sa harapan ng Lord. And surely, your tears are not wasted. Hindi sayang. Bawat patak ng luha na lumalabas sa ating mga mata, pag nag-struggle tayo, pag nasasaktan po tayo, hindi po nasasayang. You know why? In Psalms 34:18, the Lord, God, is near to those who have a broken heart. Malapit siya sa mga broken-hearted po. Malapit ang ating Lord po. That's why in the book of Luke, chapter 4, verse 18, Jesus Christ Himself said, I was anointed to preach the gospel to the poor and to heal the broken-hearted. Kaya pag broken-hearted po, concern ang Lord po. Broken-hearted ka sa asawa, broken-hearted ka sa girlfriend, sa boyfriend, sa kaibigan mo. Basta anumang klase na broke ang heart mo, broken-hearted ka, andun agad ang concern ng Lord. Nahahabag siya sa atin pag umiiyak tayo dahil yung pain na yon, nararamdaman ng Lord yung pain na nararamdaman po natin. Kaya malapit siya pag broken-hearted ka, malapit ang ating Lord po at hindi ka pababayaan ng Lord. In fact, ito kasunod niya, and save such as have a contrite spirit. In other words, siya po'y malapit sa mga broken-hearted kanya. Sinisave niya in the sense na kino-comfort niya. Pag tayo'y broken-hearted, siya mismo magko-comfort po sa atin. Siya mismo mabibigay ng kagaanan doon sa kabigatang nararamdaman natin. Well, I remember the woman at the well in the book of John, chapter 2. Itong babaeng ito, nakapitong asawa po siya. And I know one of the intentions, one of the motives of Christ, kanya niya pinutan niya despite of the fact na napakalayo ng journey. Naglakad lang siya, pati disciples niya, para puntahan yung babaeng yun. Dahil alam niya, broken-hearted yung babaeng yun. Nakapitong asawa na yung babaeng yun, pero hindi pa rin siya masaya. Pero kung mapupunan niyo, nung pumasok si Jesus Christ sa buhay niya, doon siya nagkaroon ng satisfaction, doon siya nagkaroon ng kasiyahan, doon siya nagkaroon ng kapayapaan, doon siya na-satisfied sa buhay niya. Kanya niya pinuntahan kasi concerned siya dahil broken-hearted po yung babaeng yon na nandoon po sa Jacob's well. Of course, aside doon sa the people behind that woman, marami mga taong masasave dahil sa kanya, pero concerned siya mismo doon sa babaeng yon. Ganun po katindi ang mga broken-hearted, yung luha ng mga broken-hearted sa harapan ng ating Lord po. And I remember Hezekiah. Isaiah, the prophet Isaiah came to him and said, Oy, Hezekiah, you're going to die. Mamamatay ka na. Wala nang pag-asa. Diretso na, handa mo na yung libing mo. Mamamatay ka na. But in 2 Kings 25, ito sabi ng Lord kay Isaiah, return and tell Hezekiah, the leader of my people, thus says the Lord, the God of David, your father. First, I have heard your prayer. Second, I have seen your tears. Nakita ko yung iyak mo. Nakita ko yung luha mo, Hezekiah. Nakita yung mga tears mo sa mata na lumalabas sa sobrang pighati mo dahil nasaktan ka, dahil mamamatay ka na. Nakita ng Lord. And surely, I will heal you. On the third day, you shall go up to the house of the Lord. In other words, dahil doon sa luha na yun sa mga mata ni Hezekiah ay dinagdagan ng 15 years ng Lord ang buhay ni Hezekiah. Ganong katindi ang luha natin sa harapan ng ating Panginoon po pag tayo'y nasasaktan po. Ganong katindi. Why? 2 Corinthians 1:3 NIV. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion
Our God is the Father of compassion and the God of all comfort. Siya po ang Ama ng habag, siya ang Ama ng awa. Hindi po ina ng awa, kundi ama siya ng awa. Talagang punong-puno ng habag ang puso ng ating Lord, lalo pag nakikitang umiiyak po tayo. Ganun siya nahabag sa atin, kaya kino-comfort tayo ng Lord. Siya mismo nagbibigay ng mga comforting words. It's either gumamit siya ng tao o mismo papaisip sa'yo kung ano ang dapat sabihin sa'yo para ma-comfort lang ang kalooban mo. Ganyan siya ka-concern sa atin pag umiiyak po tayo. Yung tamang iyak ang sinasabi ko na talagang nanggagaling sa puso na umiiyak dahil nasasaktan po tayo. In fact, in the book of Luke 7:11-15, now, it happened the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him and a large crowd. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother. And she was a widow, and a large crowd from the city was with her. Lahat, siguro may iyak sila lahat. And when the Lord saw her, He had compassion. Nung makita niya ang babae, naawa siya. Why? And said to her, do not weep. In other words, kanya siya nagkaroon ng compassion dahil nakita niya, umiiyak yung babae. Kaya nakita niyo kung ano yung, sabihin natin parang weakness ng Lord. Pag umiiyak ka na, nandun na agad lusaw, na melt ang heart ng ating Lord. At talagang napapalitan ng habag ang nasa kanyang puso po. Kanya ano ginawa niya? Then he came, siya pumunta, and touched the open coffin, and those who carried him stood still, and he said, young man, I say to you, arise. And so he who was dead was sat up and began to speak, and he presented him to his mother. Brothers and sisters, yung pong nanay, the mother of this man, she that came to the Lord Jesus Christ to ask favor. Hindi siya humingi ng pabor. The Lord Jesus Christ Himself, siya mismo pumunta, nilapitan niya yung babae, at dahil sa sobrang habag niya, nung makita niyang umiiyak, binuhay niya yung anak. Dahil doon sa luha nung babaeng yon, sa luha nung nanay, nung batang yon, nakita niya, kaya kumilos ang ating Lord. In other words, our tears become a testimony and evidence that God is really working in us even in our pain. Kahit doon sa emotion, kumikilos ang Lord. Hindi siya Diyos lang para magpagaling, Diyos para gumawa ng miracle, Diyos para iligtas tayo. Hindi po. Diyos din siya para kung nasasaktan tayo, inaalis niya ang pain sa ating heart. Siya pa din na nag-aalis ang pain sa ating puso po. Grabe ang Diyos natin, mga kapatid. Kaya ganun katindi ang Lord po natin. Kaya lahat, alam ko, halos lahat tayo dito, umiiyak ka. O kaya pag nandito tayo, nakatawa tayo, nakangiti tayo, tawanan tayo. But deep inside, sa heart natin, umiiyak tayo. Pag mag-isa tayo, umiiyak na po tayo. Lahat tayo may iniiyak tayo sa ating Lord. At gusto ko linawin sa inyo lahat, yung lahat ng tears. Yung mga tears natin, every drop of tears na lumalabas sa mata natin, hindi nasasayang po. Nakikita ng Lord yan at ang Lord concerned doon sa bawat luha na lumalabas sa ating mga mata. Concerned po siya. And our tears reinforces tender attention to us. Kaya nagbibigay ng atensyon natin sa Diyos. Pag tayo lumuluha na sa Kanya, nakukuha natin ng atensyon ng ating Lord. Now, let's face the fact that sometimes, or maybe most of the times, obedience and following Christ create sufferings in our lives. Pag sumunod ka, talaga nagsasuffer po tayo dahil sa ating pagsunod. Hindi ba tayo napapahabak pag hindi tayo sumunod? Pero pag sumunod ka naman, magsasuffer ka. Ganun po talaga. Jesus Christ Himself said in Luke 21:12, but before all these things, they will lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and prison. Pakukulong kayo. You will be brought before kings and rulers. Why? For my name's sake. Nang dahil sa akin, magsasuffer kayo. Acts 9:15-16. But the Lord said to him, Ananias, go, for he is a chosen vessel
Saint Paul is a chosen vessel of mine. Why? To bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. 16. For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Tinawag para mag-suffer. Oh yes. At tayo ganun din po. Hindi ko sinasabi we are called to suffer, pero kasama po ang suffering sa calling ng ating Lord. But one thing is for sure, that God feels what we feel and weeps with us. Sigurado ang Diyos ko, inadadama mo, nasasaktan ka, nasasaktan din ng ating Lord. In fact, in Exodus 3:7 says, the Lord said, kasi yung mga Israelites nando sa Egypt, sila po ay bihag noon. I have surely sinned the oppression of my people who are in Egypt and have heard, nakikita ko, naririnig ko yung iyak nila. Sa bawat pag-iyak mo, kapatid, ay naririnig ka ng ating Lord at nakikita niya ang luhang lumalabas sa mata mo. Because of their taskmaster, and I know their sorrows. Nakikita ko, naririnig ko iyak ninyo, at alam ko ang kalumbayan ninyo. Alam ko. Yun ang sabi ng Lord. Hindi sinabi umiiyak siya because God is a spirit. Lalo na sa Old Testament, hindi siya nagkatawang tao doon na katulad ni Jesus Christ. Although meron siya mga manifestations po na bilang isang angels, pero hindi siya talaga nag-manifest in the flesh. Kaya spirit siya, hindi pwede sabihin umiiyak ang spirit po. However, in the New Testament, in John 11:33-35, Jesus Christ, the manifestation of God in the flesh, Jesus saw her weeping. Nakita si Martha umiiyak, and the Jews who came with her weeping, pati mga lahat, nag-iiyakan lahat. He groaned in the spirit. Nung makita pa lang niya, nag-iiyakan na lahat. Hindi pa niya pinupuntahan sa punto siya, no? Talaga nag-grow na yung spirit niya, nabigatan siya masyado, and he was troubled. And next, and he said, where have you laid him? And they said to him, Lord, come and see. Next, Jesus wept. Umiyak din ang ating Lord. Umiyak siya bilang tao. Sabagat doon ating makikita, dinidisplay ng Lord sa atin, na mismo ang Diyos din ay nakikiiyak sa atin nung siya po ay nasa katawan tao at siya po ay nararamdaman niya kung ano ang nararamdaman po natin. Kaya sa parte yung ano man na nararamdaman mong pain sa heart mo, hindi ka nag-iisa. Dahil ang Diyos mismo nadadama mo. Nararamdaman ang ating Panginoon. Kaya hindi ka nag-iisa. It's about the tears. And thirdly, are they not in your book? Sinabi ni David, hindi ba nasa libro mo yan? Some say this book symbolizes God's omniscience. Pag sinabi ng omniscience, God knows all things. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. And the assurance that nothing escapes from His gaze. Walang nakakaligtas sa paningin ng ating Lord. Yun ang kanilang assessment, yun ang kanilang interpretation about the book na sinabi doon. But surely this book speaks of God's eternal record keeping. Because in Malachi 3:16, binanggit ulit, then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord listened and heard them. So a book of remembrance was written before Him for those who fear the Lord and who meditate on His name. Next, Psalms 139:16. Your eyes saw my substance, being yet unformed, and in your book, they all were written. The days fashioned for me when as yet there were none of them. Revelation 20:12. It's my last book. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books, plural, were open, and another book, singular, was open, which is the book of life. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. Meaning, every tear o bawat luha natin, every struggle natin, o yung ating mental restlessness, and every act of faith ng mga children of God, tayong lahat na nandito is permanently registered in God's record. Naka-record sa kanyang book, kaya literal yan, kaya hindi, naka-record po sa kanya. That's why, yung sinabi ni David sa Psalms 56:8, this verse assured, sinisiguro sa atin po, that God meticulously tracks our path. Ibig sabihin noon,
ang Diyos po, sigurado na sinusundan ang bawat yapak po natin. Kasama mo siya, nakasunod ang Lord, tinitignan kung tama o hindi ang hakbang mo. At sasabihan ka pag mali, sasabihan ka pag tama, ipipraise ka ng Lord o ipipraise ka ng ating Lord. Ganun po ang ating Diyos. Ibig sabihin noon, ang bawat hakbang natin ay bantay sarado ng ating Lord. Nakabantay siya pirme. Kanya kung ikaw susunod ka lang sa Kanya, hindi ka maliligaw. Dahil may nakabantay sa'yo. And not only that, yan po yung assurance ng yung Kanyang lovingly cherishing or He cherishes our tears. Minamahalaga niya bawat luhang lumalabas sa mata natin. Mahalaga sa harapan ng ating Lord. Alam niyo kung bakit? Kasi pag sinabing luha, pag sinabing tears, lalo na pag nasa trouble ka, nasa difficulties ka, it is a sign of helplessness. Na wala ka na magagawa sa sarili mo. Limitado ka, wala ka magawa, kanya umiiyak ka na lang. It is a sign of surrender, everything to God. Na pinagkakatiwala mo na lahat sa Kanya, Kanya iniiyak mo na lang sa ating Lord. Ganong katindi ang luha sa ating mga mata pag wala na tayong magawa. Nagkasakit ka, sinabi ng doktor, wala magagawa, ito lang magagawa. Luha na lang ang katapat niyan. Dahil pag niluha mo sa Lord yan, magugulat ka. Yung sinasabi ng doktor na walang daan, magkakaroon ng daan. Yung luha mo, magiging daan yan. Yung luha mo, magiging daanan yan para magkaroon ka ng kagalingan. Yung luha mo sa harapan ng ating Panginoon. Ganung katindi luha natin. Nahirapan ka financially. Yung mga umiiyak sa Lord sa finances, magugulat ka na isang araw, maluwag ang buhay mo. Why? Yung luha mo nagdala dahil nakita ng Lord, nahabag ang Lord sa'yo. Nahahabag ang Lord pag umiiyak po tayo. Nahahabag ang Lord pag lumuluha po tayo. Nahahabag ang Diyos po sa atin. At lahat ng yan ay faithfully recorded. Every detail dun sa kanyang book na yon, nakarecord po lahat. Yung ating luha, nakarecord lahat. Yung ginagawa natin in faith, ginagawa natin mabubuti, lahat yan nakarecord po. In other words, these three assurances mean our struggle are never unnoticed. Yung mga struggle natin, hindi pwedeng hindi alam ng Lord. Ano man ang struggle mo sa ngayon, gaano ka man nag-struggle, alam ng Diyos at nakikita niya, pati luha mo nakikita niya. Hindi nasasayang dahil may Diyos na nakakakita. Ikaw nasa kwarto ka, ikaw mag-isa lang, sa'yo. Pero ang Diyos, nakikita ka at nahahabag ang Diyos sa'yo sa nakikita sa'yo. And second, our sorrows are never meaningless. Lahat ng kalumbayan natin may katuturan sa harapan ng ating Lord. Dahil lahat ng kalumbayan natin, lahat ng ating mga sorrowful moments po natin ay mahalaga po sa harapan ng Lord dahil nakikita ka niya. At nakikita niyang wala kang magawa kanya, alam niya, handa siyang tumulong sa'yo. Ikaw lang, siya lang makakatulong sa'yo at makakakilos sa'yo. At dahil sa nakikita niya siya na sumandal ka na talaga sa kanya, wala ka na talaga magawa. Diyan bababa ang power ng Lord. Diyan bababa ang kilos ng Lord sa atin. Hindi ko sinasabi may power ang luha. Hindi po. Pero ang luha nagpapakilo sa Diyos. Most of the times. Hindi ko sinasabing all the times, but most of the times, yung luha natin ang nagpapakilo sa Lord para yung power ng Lord ma-release ang power ng ating Panginoon. Pangatlo, our stories are never forgotten at hindi malilimutan ng Lord mga istorya natin sa buhay. Sa katunayan, mga istorya natin, kahit negative na istorya sa buhay natin, hindi niya nalilimutan. Nakita mo pag naulit-ulit sa atin, yun uli ginagawa niya. Kung noon nagkaroon ka ng karamdaman, pinagaling ka ng Lord, nagkaroon ka uli, hindi niya nalilimutan yung nakaraan mo. Pinagaling kita noon, pagagalingin uli kita ngayon. Binless kita noon, ibe-bless uli kita ngayon. Hindi niya malilimutan. Bawat story sa mga buhay natin, bawat story sa buhay natin, nasa mind ng ating Lord, nasa libro ng ating Lord, nasa heart ng ating Panginoon po. That means, our tears are valued and they really matter to Him. Ang mga luha natin po ay napakahalaga sa harapan ng ating Lord. Minamahalaga ng ating Panginoon po. Mari iba sinasabihan pa tayo, iyak-iyak ka dyan. Hindi po gano'n ang Lord. Pag umiiyak po tayo, binavalue niya ang luha natin.
Binavalue niya. Lahat yan mahalaga sa harapan ng ating Lord. Kanya, bawat patak ng luha natin, hindi po sayang yan. Hindi sayang dahil nakikita ng Lord at sa kanyang memorya nilalagay niya. Kung literal man yung battle, nilalagay niya sa battle na yan. Para na sa ganun makakilos siya at maialis ka niya sa ganyang kalagayan mo. Dahil dun sa nakita niyang luha sa iyo, nahabag ang Panginoon sa atin. That's why David came into this conclusion. Ano conclusion ni David? Una, sinabi niya, di ba? Ang luha ko nilalagay mo sa botelya at alam ko, ito nakarecord sa libro mo. Sumunod, ano sinabi niya sa verse 9? When I cry out, ayun na naman ang luha. When I cry out, pag lumuha ako sa iyo, then my enemies will turn back. This I know. Alam ko tuwing umiiyak ako, itong kalaban ko, matatalo ko. Alam ko, why? Because I know that God is for me. Kakampi mo ang Diyos basta't nando ka sa ganong kalagayan na talagang wala ka na magawa kundi umiyak na lang. Tandaan mo pag nandiyan ka, siguradong kakampi mo ang Diyos. Sa NLT ito sinabi ganoon, my enemies will retreat when I call to you for help. This I know why. God is on my side. Nakaside ang Diyos sa akin. Wasan tumulo ang luha mo at nando ka sa kahabag-habag na kalagayan. Tityakin ko sa iyo, God is on your side. Kanya alisin mo sa isip mo. Pag umiiyak ka mag-isa, sasabihin mo, ako nag-iisa, wala ang Diyos. Ba't di ako tinulo? Parang pinabayaan ako, hindi ka pinababayaan. Nasa tabi mo siya. Hindi mo maramdaman dahil sa sobrang pighati mo, hindi mo nadadama, pero katabi mo siya. At hindi ka naiiwan. David was so confident that the Lord is on his side. That's why in Psalms 56:11, this is what he said. In God, not in money, not in man, I have put my trust, and I will not be afraid. Ang tiwala ko sa Diyos ko ilalagay dahil alam ko, pag umiyak ako, nasa tabi ko ang ating Lord. Pag piniiyak mo ako, nasa tabi ko ang ating Diyos. Wala sa'yo, nasa tabi ko. Kaya mas maganda pala yung ikaw ang piniiyak. Ikaw ang piniiyak kasi ikaw yung nagpapaiyak. Pag ikaw ang piniiyak, katabi mo ang Diyos. Pero pag ikaw nagpapaiyak na ibang tao, malayo sa'yo ang Diyos. Dahil malapit siya sa mga broken hearted. Kaya lahat ng mga broken hearted dito po, huwag kayong mag-alala. Malapit sa'yo ang Diyos. Ibig sabihin, pag umiiyak ka, sinasabi ng Lord, do not be afraid. Do not be afraid. Huwag kang matakot dahil katabi mo ako. That's why in Psalms 118, dinalawa niya eh. David said, the Lord is on my side. I will not fear. Kasunod, pirmi yun eh. Katabi ko ang Diyos, hindi ako matatakot. What can man do to me? Next verse. Verse 7. The Lord is for me. Kanina, the Lord is on my side. Ngayon, the Lord is for me. Among those who help me, therefore I shall see my desire on those who hate me. So, ganun katindi ang Diyos. Pag nakakita tayo, umiiyak. Now, the question is, why was David so confident that God was for him or God was on his side? Bakit siya ganong kakumpiyansa? Why?
You know why? Well, it's because he knew, alam niya. And he even confessed that God was so much concerned about every drop of his tear. Alam niya na ang Diyos ay concerned sa bawat patak ng luha niya. Kanya kumpiyansa siya na katabi niya ang Diyos. Now, kung ang Diyos ay sobrang concerned sa kanya tungkol sa kanyang tears, masyadong concerned ng Lord, which involve yung kanyang emotion, what more yung buhay niya? Doon nga sa luha, concerned siya. Dahil lalo na sa buhay ni David. Kanya ganun siya kakumpiyansa na ang Diyos ay kasama niya at hindi siya pababayaan dahil alam niya sa luha palang concern na ang Diyos, lalo na sa buhay niya. In our case, sa atin naman, in Romans 8:31, 32, what then shall we say to these things? If God is for us, sinabi ni David, God is for us. Patanong naman to kay Paul, if God is for us, who can be against us? Oh yes, Paul, I surely believe and I strongly believe that God is for me and for you and for us. That's why in Romans 8, in verse 32, he who did not spare his son, God did not spare his son, but delivered him up for us. Binigay yung anak niya. Sa atin, alam natin lahat yung mga one God. Yung mismong God na yan, binigay yung katawan niya. Nagkatawan tao siya, binigay niya yung katawan niya. How shall he not with him also freely give us all things? Kung yung buhay ko mismo, nagkatawan tao ko, isang buhay lang ito, binigay ko sa inyo. E di lahat pwede ko ibigay sa inyo. Kanya yung sabi niya, ba't ka naghalala? Hindi ka dapat mag-alala dahil lahat, ibibigay lahat, all things, really give us all things. Physically, spiritually, emotionally, mentally, bibigay ng Lord po sa atin. Kung ano man yung needs natin, bibigay ng Lord sa atin po. Why? Yung buhay nga niya, binigay niya. Yung pa kaya? In fact, in Matthew 7:11 says, if you then, kayo mga tao, mga evil kayo, know how to give good gifts to your children. Marunong kayo magbigay ng magandang bagay, mabubuting kaloob, mabubuting reward, mabubuting gift sa inyong mga anak. How much more will your Father in heaven, who is in heaven, give good things to those who ask Him? Totoo yun. Ako, ama ako. Gusto ko maibigay the best sa mga anak ko. Lahat ginagawa ko para sa mga anak ko. As a matter of fact, sinasabi ko sa kanila, ako hanggang ngayon, talagang dire-diretso ko, magmula ano magtrabaho ko. Alam ko na isip ko, hindi para sa pamilya ko, para sa pamilya ko, para sa anak ko, para sa anak ko. Masama pa ako noon dahil wala pa ako sa Lord. Pero gayon pa man, yung mabuti pa rin ang gusto mo sa anak mo. Lalo si pastora po, masyadong maalaga sa mga anak. Talaga lahat binibigyan niya alang-alang sa anak mo. Kaya po doon sa parting yun, magulang ito, lahat binibigay mo, alang-alang sa anak mo. Tiniis kami, nag-ipon kami na nag-ipon para alang-alang sa mga anak namin. Tinipid namin, sarili namin, alang-alang sa mga anak namin. Nagawa namin yung bilang tao. What more ang Diyos? Yung Ama nating nasa taas. Bibigay ng Lord. As 2 Corinthians 8:9, ito sabi niya, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes, He became poor. Mahirap, mayaman siya. Diyos siya. Yet for your sake, He became poor, that you through His poverty might become rich. Siya po ay mayaman, na nagpakahirap siya, para tayo mahirap ay yumaman. Marami ibig sabihin yan. Una, yumaman sa pananampalataya, but second ay, yumaman din. Financially, emotionally, physically, i-bless tayo. Yun ang gusto ng Lord para sa atin po. Yun ang gusto sa atin lahat na nandirito po.
Kanya kung may sakit tayo sa ngayon, napahintuloy ka lang, tinetest ng Lord, huwag ka mag-alala. Yan ang gusto niya. Ang gusto niya, ako'y nagpakahirap dito, ako'y nagpakasakit dito. Why? Para gumaling ka. Magpakasakit ako para maibigay ang pangangailangan mo. Ako, Ama mismo, nagpakasakit, nagkatawan tao ako para maibigay ko ang pangangailangan mo. Makakilos ako sa iyo at maibigay ko sa iyo ang buhay na kasiyasiya. Ganun yung Ama nating nasa langit. And in Romans 5:6-8 says, kailan niya ginawa? When we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. Ungodly pa tayo lahat noon. Next verse. For scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps, for a good man, someone would even dare to die for a good man. Pwede kang mamatay dahil alang-alang sa isang mabuting tao, mamamatay ako dahil mabuti kang tao. But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Nung masasama pa tayo, nung hindi pa tayo believers, we were still sinners, we offended Him, disobeyed, disrespected God intentionally, and yet He gave His life for us. Tayo po masasama nun, pero binigay niya yung kanyang buhay sa atin. What more ngayon na tayo naniniwala na sa Kanya, tayo nagpapakabanal, nagpapakabutit sa Kanya, paano hindi bibigay ng Lord sa atin? Kanya nga sinasabi ko sa inyo, yung iyak mo, nakikita ng Lord, pero nandun agad ang kamay ng Diyos. Dahil lahat kanya bigay sa iyo ng Lord. Kung yung buhay niya na ibigay niya, lalo na sa hinihingi mo, lalo na sa pangangailangan mo. At hindi lang siya. God is not only for us, with us, but in Romans 8:11 says, but if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, the Spirit of God dwells in you. Spirit of God dwells in you. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal body through His Spirit who dwells in you. Ngayon po, nasa atin na. Hindi mo sasabihin, God is for us, God is with us, God is on our side. No, God is in us. Nasa atin na ang Lord. At ang sabi ng Lord, 2 beses na nangako. Matthew 28:20, ano sinabi niya? Teaching them to observe everything that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of time, to the end of age. Hanggang sa katapusan ng mundo, kayo ay hindi ko iiwan. Hebrew 13:5, sinabi rin niya, let your conduct be without covetousness, be content with such things as you have, for Himself said, I will never leave you. Kanya niya sinabi yan Huwag kayo maging sakim. Makontento kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ko naman kayo iiwan Pag hindi ka iniwan ng Lord, makontento ka na. Dahil pag hindi ka iniwan ng Lord, nasa iyo lahat. The Lord is my shepherd, I shall lack nothing. In other words, if David was so confident because he knew that God was for him, and because God was concerned about his tears, what more nowadays that God is not only for us, not only on our side, but God is in us. And He is much concerned not only with our tears. He is so much concerned about your life. And God is so much concerned about your physical body, about your spiritual life, about anything that is in you. Concerned ang ating Lord. Concerned siya. Kaya pinasasabi ng Lord sa atin, lalo ngayong believers tayo, we're considered to be the temple of God. We're considered to be the body of Christ. Paano hindi magiging concern ang Lord sa atin? Paano hindi siya iiyak samantalang tayo katawan niya? Siya ulo, tayo katawan. Kaya pag nasasaktan tayo, nasasaktan siya, magkaduktong ang katawan tsaka ulo.
Naunawaan po natin. Kanya patuloy ko sasabihin sa inyo, na bawat luha mo ay hindi masasayang. Dahil yan ay nasa kamay, nasa botelya ng Lord, nasa alaala ng ating Lord, at nahabag ang Diyos sa iyo. Kaya pinaalam ng Lord yan dito sa araw na ito. You know why? Pati kayo nanonood sa television. Para malaman mo na sa iyak mong yan, nakikita ng Lord at nahabag ang Lord sa iyo. Kaya kikilo sa iyo ang Diyos dahil dyan sa nangyayari sa iyo sa araw na ito. Yes, mabigat. Alam ko hindi nadala sa natin yung iba sa atin, sobrang bigat. Napakabigat. Yung mga difficulties in life talagang sobra. Sometimes you cannot imagine, you cannot bear, hindi mo na kayang dalhin talaga. Pero inaalaw ng Lord para i-test lang ang faith natin. Kaya tayo lumuluha, umiiyak tayo na hindi mo alam bawat patak ng luha. Nakikita ng Lord at concern ang ating Lord sa bawat luha po natin. Shall we bow our heads, please? Iko natin ang ulo natin. Choir, please. Sa oras po ito, why not meditate? Kung ano man yung iniluluha mo sa Lord, iniiyak mo sa Lord. Pwede may iyak sa Kanya dahil pinasasabi ng Lord, bawat patak ng luha mo ay hindi masasayang. Bawat patak ng iyong luha, nakikita niya. Siya ang ating Creator. Siya ang ating Maker, siya ang ating Creator. I have a Maker. Hallelujah. He formed my heart before even time began. Iyak mo sa Kanya. My life Iyak mo was sa Kanya. in His Handa kang tugunin ng Lord. hands. Handa kang tugunin ng Lord. He knows my name. Alam niya kung sino ka. He knows my every thought. Amen, Lord. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when Nakikita niya ang luha mo, I kapatid. call. Nakikita ng Diyos natin mga luha. Oh, hallelujah. Kailangan mo siya. Kailangan mo ang Diyos. He's on your I side. need you God is on your side. more than yesterday. I God never need leaves you. you more. God never leaves you. More the words to say, I need you more than ever before. I need you, You Lord. need the Lord. I need you, Oh, yes, Lord. Lord. Hallelujah. More than the air And your I tears are not wasted. more than Your the tears are song not I wasted. sing, more than the next heartbeat, He's a God of compassion. more than He's a God of compassion. everything. Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more. Amen, Lord. Amen, Lord. More the words can
Okay, sa ating po mga bisita sa umagang ito, hindi po aksidente na kayo nakarating sa lugar na ito. May layunin ng Lord po sa inyo. Of course, kasi about isa sa atin po, may purpose ang Diyos sa atin. Nilalaki ng Lord dito para marinig ninyo ang mensahe ng ating Panginoon. Na sa bawat iyak natin, sa bawat luhan lumalabas sa ating mga mata, nakikita ng Diyos. Alam ko lahat kayo nandirito, may kanya-kanya kayong kapigatian, may kanya-kanyang kabigatan. Lahat tayo, pati ako, mayroon po tayo. Sapagkat tayong tao na nandirito sa world ay hindi mawawala ng kabigatan sa buhay. Pero pinapaalam ng Lord sa atin, mula sa mensahe ngayon, ang Diyos ang kailangan natin. Ang Diyos natin ay isang espiritu ng katawan tao sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At si Jesus Christ po ang katugunan ng ating pangailangan. Jesus is the answer. Sa lahat ng problema natin, walang ibang sagot kundi si Jesus Christ po. Sa panong paraan. Kanina binanggit ko na sa inyo. Ang Diyos na katawan tao, binigay yung katawan niya. Yung buhay niya mismo, alang-alang sa atin. You know why? Dahil doon sa mga kasalanan nating lahat, na nagagawa at nagawa para mabura lahat yung kasalanan yun, nagiging hadlang kanya ang Diyos hindi makatugon sa atin. At doon sa pagkakataong iyon na binigay niya ang buhay niya, alang-alang sa atin. Dahil ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Ganun tayo kamahal ng ating Diyos. Sukdulang buhay niya, ibigay niya, alang-alang sa atin. Kahit na tayo sumusuway sa Kanya, kahit na tayo suwail sa Kanya, kahit tayo nagkakasala na sinasaktan natin ng Diyos, pero mahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Binigay pa rin niya ang buhay niya sa atin. Kanya sa pagkataong ito, wala kayong gagawin kundi maniwala lang. Maniwala sa gospel ng Panginoon. Pag sinabing gospel, ang gospel po tungkol sa kamatayan niya. Kamatayan na kanya sa namatay, alang-alang sa ating kasalanan. Hindi kasalanan niya dahil hindi nagkasala ang Panginoon. Tayo nagkasala pero siya namatay alang-alang sa atin. Inilibing siya, pagkatapos nabuhay siya magmuli. Paniwalaan mo yung kapatid. Paniwalaan mo namatay siya alang-alang sa iyo. Nabuhay siya alang-alang sa iyo. Nilibing siya alang-alang sa iyo. Sa atin lahat na nandarito. Pero ang maniwala hindi sapat. Pagkatapos maniwala, tayo susunod ngayon. Sa paanong paraan natin susundin? Nagtanong mga tao kay Pedro, Pedro, anong gagawin natin? Si Saint Peter, anong gagawin natin? Sumagot si Pedro. Ano sabi ni Pedro? Magsisi kayo ng kasalanan. At lahat dapat magsisi ng kasalanan mula sa akin hanggang sa lahat ng tao sa mundo dapat magsisi ng kasalanan dahil lahat nagkasala. At pagkatapos sinabi magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Ang ating pong pagsisisi katapat ng kamatayan ng ating Lord na para natin pinapatay ang ating kasalanan. At pagkatapos pabautismo tayo sa pangalan ni Jesus. Ang bautismo po ay lulubog tayo sa tubig po. Alam ko lahat kayo na bautismo nung bata, pero wisik po yun, hindi po wisik. Lulubog tayo po sa tubig. Yun po ay katulad ng paglilibing naman sa ating Panginoon. Inilibing ang Panginoon, lilibing po tayo sa tubig. Hindi po pagsapi sa relihiyon niya, kundi yan po ay paglilinis ng kasalanan ayon sa Biblia po. For the remission of sin, para mahugasan nating kasalanan po. Although ang dugo ng Lord na naghuhugas po, yan ang type ng dugo ng Lord na huhugas sa ating kasalanan. At tatanggapin ninyo pangatlo ang Espiritu Santo para tayo makapagbagong buhay talaga. Pag wala ang Holy Spirit, hindi tayo mababago. Mahihirapan tayo magbago. Ang power lang ng Holy Spirit ang magpapabago sa atin. Kaya pinapunta kayo sa lugar na ito, una, para pagsisihan natin ang kasalanan natin. Pangalawa, para hugasan ang kasalanan natin. Pangatlo, para tanggapin natin ang power ng ating Panginoon. Sa pagkakato, mga kapatid kong bisita na nandirito, yuko natin, ulo natin, magsisi tayo sa ating kasalanan ngayon. Just close your eyes, brothers and sisters, to our visitors, and please repent. Repent, because God is listening to you right now. Nakikinig ang Diyos sa atin. Lahat tayo nagkasala. Kaya lahat dapat magsisi ng kanyang kasalanan. Sige po. God can read your mind and even your heart. Napapasa ng Lord kung ano nasa puso mo, kapatid. At alam niya kung anong kasalanan mo. Ikukumpisal mo na lang sa Kanya bilang pagtanggap ng ating kasalanan. Bilang pag-amin ng ating kasalanan. Oh, hallelujah. Nakikinig ang Diyos sa iyo, kapatid. Nakikinig ang Diyos sa iyo. Sa oras na ito. Pwede ba itaas natin dalawang kamay, mga bisita? Taas mo natin dalawang kamay. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap. Sundan niyo po ako. Amang banal na nasa langit. Sa pangalan ni Jesus. Sa oras na ito, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan.
Pinagsisisihan ko, Panginoon, ang lahat ng aking nagawang kasalanan. Kaya Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon upang ako'y magbagong buhay. Nananampalataya ako na ikaw ay namatay, ikaw ay inilibing, ikaw ay nabuhay na magmuli. At sa oras ito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, bilang aking Diyos na buhay. Maraming salamat po sa pagkakataon binigay mo sa akin. Salamat, Lord Jesus. In Jesus' name. Amen and amen. Okay, purihin ang Diyos. Sa ating mga bisita po, nakikita nyo yung green banner na yon. Sumunod lang po kayo, merong explain lang po sa inyo. 5 minutes lang po yan. Sige po, ready po tayo. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon sa palakpak po sa ating Diyos na buhay. Salamat po sa ating Panginoon, sa ating beloved Bishop na patuloy po tayong binibigyan ng mga spiritual food na talagang kailangan po natin ngayong panahon na to. Samantala, tayo po ay darako sa ating pong offertory. Jeremiah chapter 17 verse 26. And they shall come from the cities of Judah, and from the places around Jerusalem, and from the land of Benjamin, and from the lowland, from the mountains and from the south, bringing burnt offerings and sacrifices, grain offerings and incense, bringing sacrifices of praise to the house of the Lord. Purihin po ang ating Diyos dito po sa mga pagsana to. Ang mga anak ng Diyos ay tinuturuan ng Panginoon na igalang nilang Sabat. Pag-Sabat, nandun silang lahat, kinakailangan nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya't makita natin na silang lahat ay nagbibigay ng kanilang sacrifices, mga offering, at ngayon po ay pagkakataon na naman natin na maipakita sa Panginoon ang ating pong pagtulong sa Kanya. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give flash on the screen. Maraming salamat po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. Also, let's unite for our next congregational fasting on November 15, Saturday, 9 a.m. at Star Mall EDSA Show Trade Hall. Our GCOT ministry continues to rise in Pasay as we prepare for our second batch of medical mission on November 22, Saturday 2 to 6 p.m., followed by our Family Fun Day and mini concert on November 29, Saturday, from 2 to 7 p.m., all happening at Andres Bonifacio Elementary School. Okay, so, supportahan po natin ang ating po mga evangelism sapagkat ang layunin ng Lord ay talagang dalhin natin ang ebanghelyo sa mga taong hindi pa nakakakilala nito. Also, you may take part through donation of medical supplies and medicines or be a medical volunteer. Please coordinate with Sister M. Medina at the numbers flashed on the screen or visit the Bethesda main station. Meanwhile, for GCOT cast sponsorships, you may contact Elder Wayley Santos. You can also coordinate with our church administration department for in-kind donations. Get ready as our church will have a movie screening of our original film, Gehenna Part 1. Mark your calendars on December 11, Thursday, 7 p.m. at Cuneta Astrodome. Ticket prices are as follow: Court, 300,
ringside 200, lower box 100, bleacher 50. Availability of tickets is next Sunday. Let's all bring our family and friends as this is our year-end evangelism event. And also, let's support ABC's exclusive merchandise, UV foldable umbrella and J-type umbrella with Bible verse. Prices range between 400 and 350 pesos. Foldable tote bag with Bible verse for only 250 pesos. You may avail this item at the ABC booth at the entrance. Purihin po ang ating Diyos. Hindi naman po pala nasasayang yung mga luhang ibinibigay natin kapag tayo po umiiyak. Sana po yung mga luha natin na yon ay talagang luha na kung saan ay hindi yung naaawa tayo sa sarili natin, kundi naawa tayo sa mga taong hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon. Dagdagan natin yung luha natin sa kanila. Bakit? Sapagkat nakikita ng Panginoon ang bawat luha natin. Yung mga struggles natin, yung mga sorrows natin, yung mga istorya natin, hindi daw po yan, hindi nakikita. Lahat ng yan ay hindi meaningless sa Panginoon. Lahat ng yan ay hindi nakakalimutan. Kaya wag natin sasabihin, wala namang umiintindi sa akin sa inyo eh. Pero si Lord, nakikita ang pagluha mo. Bawat luha, iniipon niya ng Panginoon. Amen? Kaya wag natin sasabihin, wala naman akong kwenta sa inyo. Si Lord, lagi tayong may kwenta. Yung iba dito sa atin, napakataas ng pagkahabag sa sarili. Wag po. Kailangan ang sarili natin, hindi natin kahabagan. Kasi ligtas na tayo. Sabi mo sa katabi mo, ligtas ka na eh. Ang iyakan natin, yung mga taong akala nila ligtas sila, pero hindi pa pala. At ikaw ang kinakailangan ng Lord para makarating sa kanila ang Ebanghelyo. Amen po. So, iyuko po natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo. Sapagkat alam namin, Lord, na bawat iyak namin ay iniipon mo. Marami po kaming dapat na iyakan. Ayaw naming iyakan ang sarili namin dahil nahihirapan kami sa mga problema. Higit namin iniiyakan yung mga taong akala nila ligtas sila pero hindi pa pala. Kaya nga po, basbasan mo yung mga plano namin na makaabot sa kanila ang Ebanghelyo. Dahil po sa ngayon, sagsag po ang church sa evangelism. Paano na po, Lord, yung mga taong namamatay, hindi man lang napakinggan ang Ebanghelyo. Kaya Ama, tinataas po namin ang aming mga sarili sa inyo. Ang aming mga sarili, Lord. Pinapanalangin namin na dagdagan mo ang habag namin sa mga taong ito. Dagdagan mo ang iyak namin sa mga kababayan namin, Lord. Andyan dumarating mga balita, pwedeng dumaan ang malakas na bagyo, pwedeng magkaroon ng malakas na lindol. Pero ano ang ginagawa namin, Lord? Tulungan mo kami, Lord. Yaman din lamang na nalaman namin ngayon na iniipon mo yung mga lungha namin. Tulungan mo kami maligtas namin ang mga kababayan namin, Lord. Alam mo, magulo ang bansa namin, mismo mga leaders namin, Lord, hindi magkasundo. Kaya tinataas namin sila sa inyo, Lord. Gumawa ka ng paraan para na sa ganun po, Lord, ay makakilala sila sa tunay na Diyos. Dalangin namin, Lord, ang kapayapaan ng aming bansa. Dalangin namin, Lord, ang kalikasan na huwag umabot sa amin ang mga naririnig namin na yan, na malalakas na lindol, malalakas na bagyo. Tulungan mo po kami, Lord, na sa aming pagluha sa inyo, laging ang pag-ibig namin sa aming kapwa ay nandoon. Problema namin, Lord, alam namin na problema mo. Hindi namin dapat problemahin yun. Dahil malinaw ang sinabi mo, kung kayong masasama, iniintindi nyo ang problema ng inyong mga anak. Ano pa ang inyong Ama sa langit na hindi intindihin ang mga problema nyo? Kaya ang problema namin, Lord, nasa inyo. Hindi na namin dapat naiyakan yan. Ang iniiyakan namin, Lord, yung mga taong hindi pa ligtas, Lord. Yung mga kapatiran na hindi seryoso sa paglilingkod at pananampalataya.
Kaya tulungan mo kaming, huwag kaming umalis, Panginoon, sa aming tungkulin, sa aming obligasyon na mag-pray na mag-pray. Wala naman po kami magagawa kundi mag-pray. At hinihintay namin, Lord, ang compassion mo sa kanila, ang habag mo sa kanila. Kaya dalangin namin, Lord, na ipadala mo ang habag mo sa sambayan ng Pilipino. Ganon din yung mga karatig bansa, Lord. Napakarami po nila doon na nahihirapan. Wala silang Diyos, hindi nila kilala yung Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Kaya tulungan mo kami, Lord, na sa luha namin, Lord. Maawa ka sa kanila. Dinggin mo ang prayer namin, Lord. Magpakilala ka sa kanila, magpadala ka ng manggagawa para sila po ay bahagi na ng salita ng Diyos. At tulungan mo rin po sila na sumampalataya sa inyo. Iligtas mo, Panginoon, ang bansa namin sa katakatakot ng problemang pwedeng dumating, Panginoon. Tulungan mo po, Diyos. At huwag mo po kami pababayaan. Lahat kami, Panginoon, pinapanalangin namin. Nabigyan mo po kami ng matalinong kaisipan. Tulungan mo na pag-ingatan namin ang aming mga sarili para sa inyong gawain. Ibuhos mo masaganang pagpapala sa inyong mga anak. At yung linggo-linggo nakikita namin na lumalapit sa inyo. Dalangin namin na hindi lang paglapit, kundi manatili po sila. Seryosohin nila paglapit sa inyo. At yan ay kayo lamang ang makakagawa niyan, Lord. Kayo ang pumipili. Kayo ang nag-aalis. Kaya dalangin namin kaming lahat na nandirito. Huwag mo kaming alisin sa iyong presensya. Lagi mong gamitin namin, beloved Bishop, Lord, para palakasin ang aming pananampalataya. Huwag kami manghina at manlupaypay. Kaya kami lahat bigyan mo ng lakas, Lord. Maraming salamat. Hinihiling po namin ang basbas mo po sa amin. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say amen. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you. And lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day, dear brethren. Let's take a moment to listen to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code with account name Project G Code Ministry. Checks payable to tithes, account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism o one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to share these church updates to keep us spiritually filled. Let God lead you to a life renewed, strengthened, and blooming in faith. Join us for our on-site worship service on Sunday at the Cuneta Astrodome. Service begins at 9 a.m. Bring your family and friends. The power of God is here to empower, restore, and refuel us. All we need to do is seek His presence at our congregational fasting on November 15, Saturday, 9 a.m. at Star Mall, Edsa Shaw Trade Hall, Level 3. To all businessmen and professionals, let's end this year strong, united, and full of fire as we gather once more for a time of refreshing and rekindling our passion for God's work. Join us on November 26, Wednesday, 6:30 p.m.,
at QC Sports Club for ABCD Field entitled Panaghili. Reserve your slot now for 2,200 pesos per head. Message ABC's Facebook page to know more. God's call for community outreach, transformation, and enrichment continues to rise in Pasay as we gear up for our second batch of Medical Mission in November 22, Saturday, 2 to 6 p.m., followed by our Family Fun Day and mini concert on November 29, Saturday, 2 to 7 p.m. All happening at Andres Bonifacio Elementary School. Be God's hands in action with your utmost support through donation of diagnostic equipment, medications, volunteering as doctors, nurses, pharmacists, and physical therapists. You may coordinate with Sister M. Medina at the numbers flashed on the screen, or visit the Bethesda main station every Sunday. We also welcome G-Code Cash sponsorship. You may contact Elder Wady Santos, or please coordinate with our church administration department for other in-kind donation. Get ready because something exciting is coming as our church proudly presents the movie screening of our original film, Gehenna Part 1. Save the date, December 11, 7 p.m. at the Cuneta Astrodome. Ticket prices are 300 pesos for court, 200 pesos for ringside, 100 pesos for lower box, and 50 pesos for bleacher. This is for the benefit of our G-Code ministry. Save up and start inviting your family and friends. One Following Christ has officially launched its Facebook page. Stay updated with the church's discipleship program, be inspired by the stories of transformation, and be encouraged to join the happy community of 1FC. Scan the QR code to visit the One Following Christ page or visit us at facebook.com/1FC Discipleship. Let's keep on boosting our social media presence. Subscribe to our official YouTube channel. Comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Metaverse via Facebook and Instagram and join our broadcast channel for church updates and latest posts. Also, follow us on X, formerly Twitter, and the new official TikTok accounts of our church and IDO4. Catch IDO4 songs on various platforms via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11 from Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m., or via Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon, and Saturday and Sunday at 6 p.m. Via One Radio, which is our newest radio partner, and via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps. Use your God-given gifts for His glory. Join the Servants Force today. We're looking for volunteers and SF workers, especially for the Comrades and Gideon teams. Sign up via QR code, website, or at the information booth every Sunday.